Welcome po uli sa ating online Bible study. Ito po uli ang inyong lingkod Pastor Erwin B. Dabanden, naghahatid sa inyo ng makabuluhang salita ng Diyos. Maging pagpapala nawa sa inyo ang salita ng Diyos at makatulong ito sa inyong paglagang espiritual. Ang topic natin ngayon ay mayroong pamagat na, ang paghahayag ni Kristo. Ito ay hinango ko sa Book of Revelation, isang aklat na kasasabikan mong basahin sa halip na katakutin at iwasan, dahil ito ay naglalaman ng mga pahayag ng Diyos kay Jesu Kristo na sinulat ni Juan para makarating sa atin at sa susunod pang generations ang lahat ng plano ng Diyos Ama. Pambungad, mga kapatid, ngayong araw, tayo ay papasok sa isa sa pinakamakapangyarihang aklat ng Biblia, ang aklat ng Revelation. Marami ang natatakot dito, marami ang nalilito, at marami ang umiiwas, nakakasira daw ng ulo at hindi maintindihan. Pero pakinggan ninyo ito, ang Revelation ay hindi isinulat para takutin ang iglesia, ito ay isinulat para ihanda ang iglesia. Hindi ito aklat ng misteryo, ito ay aklat ng paghahayag. Ang salitang Revelation ay mula sa salitang Griego na Apokalipsis, ibig sabihin, pagbubunyag, paglalantad, at pagbubukas ng nakatago. Kaya ang tanong, ano ang ibinubunyag ng aklat na ito? Hindi lang mga pangyayari, hindi lang mga sakuna, hindi lang mga halimaw. Ito ay paghahayag kung sino talaga si Kristo. Unang punto, ang pinagmula ng paghahayag, verses 1-2. Ang Apokalipsis ni Hesu Kristo, na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari sa madaling panahon, at Kanyang ipinaalam ito sa pamamagitan ng mga sagisag at pagsusugo ng Kanyang anghel sa Kanyang aliping si Juan. 2. Na siyang sumaksi sa salita ng Diyos at sa patuto ni Jesu Kristo, sa lahat ng bagay na nakita niya. Ang Book of Revelation ay mga pahayag na direktang mula sa Diyos. Inatasan ng Diyos si Jesus, upang ipaalam sa mga tao ang Kanyang mga plano. Patas ang Diyos sa karapatan ng tao, bagamat nilikha lang tayo ng Diyos, pero hindi niya inililihim sa atin ang Kanyang plano. Inihayag ito ng Diyos kay Jesus, upang siyang maghayag ng lahat na lihim na panukala ng Diyos. Malinaw naman itong inihayag sa mga talata, ang Apokalipsis ni Jesu Kristo, ay ibinigay ng Diyos sa Kanya. Ibig sabihin, ang nilalaman ng mga aklat ng pahayag ay pagbubunyag at paglalantad ni Jesus, ng mga bagay na nakatago. Ang Kanyang ilalantad ay ang plano ng Diyos, dahil dito, ang mga bagay na dapat niyang ilantad para malaman ng mga tao ay ang lihim na panukala ng Diyos. Nagmamalasakit ng husto ang Diyos sa tao, gusto niyang ipaalam rito ang Kanyang mga plano. Ipinahayag ito Jesus sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari sa hinaharap sa pamamagitan ng paggamit ng mga sagisag, o simbolo at pagsusugo sa Kanyang anghel, upang ipasulat kay Juan ang lahat ng ipapahayag ng Panginoong Jesus. Si Juan ay tinawag upang maging saksi sa gagawin ng Diyos sa sangkatauhan, na siyang sumaksi sa salita ng Diyos at sa patuto ni Jesu Kristo, sa lahat ng bagay na nakita niya. Tandaan natin, na ang aklat ng pahayag ay pahayag ng Diyos kay Jesus, ng mga bagay na naganap at magaganap pa sa hinaharap. Mga kapatid, pansinin ninyo, hindi ito galing sa tao. Hindi ito opinyon ni Juan. Hindi ito haka-haka. Ito ay mula sa Diyos Ama, ibinigay kay Kristo, ipinadala sa pamamagitan ng anghel, at isinulat ni Juan. Ibig sabihin, ang mensaheng ito ay may divine authority. Hindi ito pwedeng baliwalain. At bakit ito ibinigay? Upang ipakita sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na dapat mangyari sa madaling panahon. Hindi para lang malaman, kundi para maghanda. May isa pa tayong bibigyan ng diin dito at sa palagay ko ay marapat lamang ang emphasis na ito para sa paglilinaw sa kalagayan ni Jesus, kung sino ba talaga siya. Ayon sa mga talata, si Jesus ang siyang inatasan ng Ama para ipahayag ang Kanyang lihim na panukala sa mga tao. Malinaw dito na hindi nanggaling kay Jesus ang mga pahayag kundi galing sa Diyos mismo. Ang linaw ng mga talata, Apokalipsis ni Jesu Kristo, na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Kung galing sa Diyos ang mga pahayag, sa makatuwid, si Jesus ay instrumento lang ng Ama, para maisagawa niya ang Kanyang mga panukala sa sangkatauhan. Ang katangian ng Diyos ay nag-uutos at hindi inuutusan. Sa kalagayan ni Jesus, siya ay inutusan ng Ama, na bumaba sa lupa upang iligtas ang mga tao, Juan Kapitulo 3 versikulo 16, at nitong huli, siya ay inutusan ng Ama, na ipahayag sa mga tao ang mga lihim na panukala ng Diyos sa huling panahon.
Ibig sabihin, si Jesus ay instrumento lang ng Ama para maisakutuparan ang kanyang mga panukala. Bagamat si Jesus ay instrumento lang ng Ama, hindi niya ito itinuring na alipin kundi anak. Hindi niya rin ito pinilit na sumunod sa kanya, binigyan niya ito ng laya na magpasya ayon sa sarili nitong kalooban. Pero ang pasya ni Jesus ay gawin ang kalooban ng Diyos Ama. Ito ang mga talata, Mateo Kapitulo 26 versikulo 39, at lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatira pa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ikalawang punto, ang pagpapala sa mga nakikinig, verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. 3 bagay, 1. Bumasa, 2. Makinig, 3. Sumunod. Maraming Kristiyano hanggang #1 lang. Yung iba hanggang #2 lang. Pero ang pagpapala ay nasa #3, ang sumusunod. Sabihin mo sa katabi mo, hindi sapat ang alam, kailangan ang gawa. Ikatlong puntos. Ang kapangyarihan ni Kristo, verses 4 hanggang 8. 4. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo at kapayapaang mula sa kanya na siya ngayon, ang nakaraan at ang darating, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang trono, 5, at mula kay Jesu Kristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, 6, at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sumaka niya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanpaman. Amen. 7. Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap, at makikita siya ng bawat mata, at ng mga umulos sa kanya, at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayon nga. Amen. 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Ang verse 4, ay pagbibigay basbas ni Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, merong pinapasabi ang Panginoong Hesus sa mga idol siyang ito. Biyaya ang sumainyo at kapayapaang mula sa kanya na siyang ngayon, ang nakaraan at ang darating, ang tinutukoy rito na siyang ngayon, nakaraan, at darating, walang iba kundi si Hesus, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang trono. Ang 7 espiritu rito, marahil ito ay tumutukoy sa Espiritu Santo na laging isinasama ni Apostol Pablo kapag siya ay nagbibigay ng basbas. Lagi itong isinasama sa pagbibigay ng basbas dahil sa kahalagahan ng papel nito sa kaligtasan ng tao. Kahit natapos na ni Jesus ang kanyang gawain sa krus, kung wala ka kasing patnubay ng Espiritu Santo ay maaari ka pa ring maliga. Ang Espiritu Santo kasi ang tumutulong sa atin upang maging tama ang ating pananampalataya. Ito ang sabi sa Juan Kapitulo 14 versikulo 16, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo magpakailanman. 17. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo, at sa inyo. Upang siyang sumainyo magpakailanman, yan dahilan kung bakit mababasa o maririnig natin ang mga salitang, sumainyo nawa ang patnubay ng Espiritu Santo. Ang talatang 5 ay wala ng pagtatalo kung sino ang tinutukoy rito, malinaw na ang pagbaitang ito ay buhat kay Jesus. At mula kay Jesu Kristo. Ang sumusunod na mga pahayag ay personal faith ni Juan kay Jesus. Mayroong 3 katotohanan ang ipinahayag rito ni Juan tungkol kay Jesus, 1. Siyang saksing tapat, 2. Ang panganay mula sa mga patay, 3. At ang pinuno ng mga hari sa lupa. Mahalagang bigyan natin ng pansin ang mga pahayag ni Juan tungkol kay Jesus. Sinabi niya, siyang saksing tapat. Bakit saksing tapat? Kung ikaw ang Creator, hindi mo pwedeng tawagin ang iyong sarili na saksi. Ang saksi ay mahalagang hiwalay sa gumagawa, mula sa malayo ay pinagmamasdan niya ang gumagawa, pag natapos na ang paggawa, pwede niyang sabihin na siya ang tapat na saksi sa lahat, kasi nakita niya kung paano itong sinimulan at tinapos ang lahat ng kanyang ginagawa. Kung si Jesus ay tinukoy na tapat na saksi, ibig sabihin, si Jesus ang nakapagsaksi sa buong creation kung paano itong nilikha ng Ama.
Hindi si Jesus ang tagapaglikha kundi siya ay tapat na saksi ng Diyos sa lahat ng nilikha, kung paano niya ito sinimulan at tinapos. Mahalaga na mayroong saksi sa lahat ng ginagawa ng Diyos, dahil walang maghahayag ng mga ginawa ng Diyos kung walang saksi. Ang lihim ng Diyos ay mananatiling lihim, hindi na ito malalaman ng tao. Niloob ng Diyos na ito ay maging bahagi ng kanyang plano, una niyang nilalang si Jesus, na tinawag ni Juan na verbo o salita upang maging tagapagsalita ng Diyos sa tao. Hindi siya magkakamali ng salita sapagkat nasaksihan niya ang buong kaganapan, ang paglikha sa mundo at lahat ng nilalang, kasama na rito ang tao, hanggang sa bumagsak ito sa kamay ni Satanas. Alam ni Jesus kung gaano ito kasakit sa damdamin ng Diyos, na ang tao ay nagkasala at napalayo sa Kanya. Kaya ng planuhin ng Diyos na iligtas ang tao, nagbuluntaryo si Jesus na tulungan ito sa pagliligtas sa mga tao. Hindi ito lingid sa Kanya, alam nito ang lahat ng pangyayari, kaya hindi ito nagdalawang isip na ihandog ang kanyang sarili. Pumayag ang Diyos na ihandog ni Jesus ang kanyang sarili. Bagamat ayaw niya sana itong gawin ni Jesus, dahil itinuring niya na ito bilang bagtong na anak, pero nanaig pa rin ang pagmamalasakit ng Diyos sa tao, dahil dito, pumayag na rin siyang ihandog ni Jesus ang kanyang sarili, gusto niyang makabalik ang tao sa kanya. Ang laki ng pag-ibig ng Diyos ay malinaw na isinalarawan nito ni Jesus sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binigyan ng Diyos ang tao ng bagong pag-asa sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus, kailangang sampalatayanan at yakapin mo ang sakripisyo ni Jesus sa iyo. Pangalawang pahayag ni Juan kay Jesus ay ito, ang panganay mula sa mga patay. Ipinapahayag lang dito ni Juan na si Jesus ang unang nabuhay mula sa mga patay, isang pahayag ng kasiguruhan na mayroon ding buhay na walang ganang sinumang magtitiwala sa Kanya. Siya lang ang nauna, tayo na ang kasunod. Ang pinuno ng mga hari sa lupa. Si Jesus ay binanggit na Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Marami ang nagpapalagay na si Jesus ay Diyos dahil tinukoy siya na Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang pagiging Diyos ba ni Jesus ang pinatutunayan ng titulong ito? Ang termino na Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay hindi pwedeng ikabit sa kalikasan ng Diyos. Pag tumutukoy tayo sa mga termino na panglupa, katulad ng pinag-uusapan natin, hindi mo ito pwedeng gamitin sa Diyos para ilarawan siya. Ang katawagang hari ay para lang sa tao dahil hindi kapantay ng tao ang Diyos para tawagin itong Hari at Panginoon. Sa kanyang likas na kaluwahatian at kabanalan, walang akma na titulo o terminolohiyang panglupa ang pwede nating gamitin sa Diyos Ama para ilarawan ito. Subalit, pwede nating gamitin ang mga termino na ito para sa pagsasalarawan sa Diyos. Ngunit, kapag Biblia ang gumamit nito, iba ang tinutukoy nito, hindi para sa Diyos kundi para kay Jesus. Si Jesus ang itinalaga ng Diyos na mamahala sa lahat ng nilalang kaya tinawag siyang pinuno sa mga hari sa lupa. Ayon sa Biblia, partikular sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 15 hanggang 18, si Hesukristo ay itinalaga ng Diyos bilang panganay sa lahat ng nilalang at ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, at siya ang namumuno at nagpapanatili sa kaayusan ng lahat ng nilikha. Narito ang mga talata, 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, 16, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya, 17. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nanggabubuhay dahil sa kanya. 18. At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. Narito ang ilang mahahalagang punto, pangunahin sa nilikha, si Jesus ang panganay, firstborn, o pasimula ng mga gawa ng Diyos. Tagapamahala, siya ang itinalaga ng Diyos na mamahala sa lahat ng nilalang, nakikita man o hindi. Ito pa ang importanteng maintindihan natin, ibinigay ng Diyos ang kanyang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, upang maging perpekto ang pamamahala nito.
Ang isa pang layunin na Diyos bakit ibinigay niya kay Jesus ang buo niyang kapuspusan, upang hindi man siya ang direktang makapaglingkod sa tao, sa pamamagitan ni Jesus ay nakakapaglingkod na siya. Binigyan niya ng kakayahan si Kristo na pamunuan ang lahat ng kanyang nilikha, sa pamamagitan ng pagbibigay kay Jesus ng kakayahan tulad ng sa Diyos. Siya rin ang instrumento ng Diyos para pagkasunduin ang tao sa Diyos. Narito ang mga talata, Kolosas Kapitulo 1 versikulo 19, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa Kanya, 20. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus, sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. Ang pagtatalaga kay Jesus ay bahagi ng plano ng Diyos upang ang lahat ay magkaroon ng kaayusan at layunin sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang talatang 6 ay nalantad dito ang plano ng Diyos sa tao sa hinaharap, gagawin tayong isang kaharian at mga pari ng Diyos. Basahin natin, at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Hindi lang tayo ililigtas kundi bibigyan tayo ng mataas na karangalan, ang maging pari ng kataas-taasang Diyos. Ang ibig sabihin nito, bilang pari, mayroong tayong direktang access sa Diyos Ama. Ito ang naging bunga ng ginawa ni Kristo sa ibabaw ng krus, kung saan ay napunit ang tabing na humaharang papunta sa dako ng kaluwalhatian ng Diyos. Magandang balita para sa atin, tulad ng karanasan sa Garden of Eden, harap-harapan nating makikita at makakasaluha ang Diyos, wala nang humahadlang. Itong talatang 7 ay naghahayag na pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ipinapahiwatig rito na ang pagbabalik ni Jesus ay magiging maingay at hindi sekreto. Maliwanag itong ipinahayag dito sa mga talata, narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, at nang nangagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din, siya nawa. Yung pahayag na makikita ng bawat mata, ang ibig sabihin, hayag at hindi lingid ang kanyang pagbabalik. Kaya, maiintindihan natin kung bakit sinabi ni Jesus na huwag kayong maniwala kung may magsabi na naroon o narito ang Kristo. Ito ang pahayag ni Jesus, Mateo Kapitulo 24 versikulo 23, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo, o, nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Malinaw ang sabi ni Jesus, huwag ninyong paniwalaan. Kasi, ang pagdating ni Kristo ay hayag, makikita ng bawat mata. Kaya nagbabala si Jesus, sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulang Kristo, at mga bulang propeta, at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. Ang talatang 8 ay controversial na talata. Ginagamit ito para patutuhanan na si Jesus ay totoong Diyos. Ito ang sabi ng mga talata, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang Alpha at ang Omega, ibig sabihin, ako ang simula at ang wakas. Suriin natin ng husto ito. Ang pahayag na, ako ang simula at ang wakas, ay hindi pwedeng iugnay sa Diyos, dahil ang Diyos ay walang simula at wakas. Umiiral ang Diyos ng walang hangganan, hindi pinag-uusapan dito ang kanyang simula, dahil walang data na mahahanap kung paanong nagsimula ang Diyos. Nang pasimula, na binabanggit sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1, ay tumutukoy sa pasimula ng creation. Ang pahayag dito ni Jesus, ako ang simula, ay tumutukoy sa kanya bilang unang nilikha ng Diyos, sa simula ng paglikha, si Jesus ang una. Dahil siya ang una, siya ang credible na saksing tapat sa lahat ng ginawa ng Diyos. Pero, sabi nila, malinaw naman na tinukoy siya na, Panginoong Diyos. Dahil dito, patunay raw na talagang Diyos si Jesus. Ang salitang, Panginoon, ay titulo na ibinigay ng Diyos kay Jesus, kaya tinatawag siyang Panginoon. Ito ang talata, Gawa Kapitulo 2 versikulo 36, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Siya ang Panginoon natin, kaya tinatawag natin siyang Panginoong Jesus. Karagdagang mga talata, Filipos 11 minuto pasado 2:00, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.
Sinasabi rin ni Pablo rito na dapat nating tawaging Panginoon si Jesus para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya, kapag si Jesus ang tinutukoy, laging nakakabit sa kanyang pangalan ang kanyang titulo, Panginoon. Pero kung ang tinutukoy mo ay ang Diyos Ama, inaalis ang titulong Panginoon, ang naiiwan ay Diyos o Diyos Ama. Pero, bakit pinagsama rito ang Panginoon at Diyos sa pagtukoy kay Jesus? Ito ang dahilan. Hebreo Kapitulo 1 versikulo 3, palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklak sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Tinutukoy rito na si Jesus ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Nagpa siya ang Diyos na ang sinag ng kanyang kaluwalhatian at larawan ng kanyang pagka-Diyos ay ipagkaloob kay Jesus. Ang dahilan, kaya ipinagkaloob kay Jesus, upang maramdaman natin ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ang nasa harapan natin pero presensya ng Diyos ang nararamdaman natin. Kaya, sa pamamagitan ng paglilingkod ni Jesus, nararamdaman natin ang paglilingkod at pag-ibig ng Diyos. Ang ginawa ng Ama para maabot niya ang mga tao, ipinadala si Jesus bilang kanyang kinatawan. Para patunayan na siya ang nagpadala kay Jesus, pinabaunan niya ito ng kanyang kaluwalhatian at larawan ng kanyang pagka-Diyos. Kaya, yung sinag ng kaluwalhatian at larawan ng pagka-Diyos na nakikita natin kay Jesus, patunay yun na siya ay sugo, ang Kristo ng Ama, hindi yun patunay na siya ay Diyos. Ang nakita ni Juan ay si Jesus na taglay ang kaluwalhatian at larawan ng Diyos Ama, kaya natawag niya itong Panginoong Diyos. Ang palatandaan dito na si Jesus nga ang tinutukoy, hindi nawala ang salitang Panginoon. Kung para sa Diyos ang tinutukoy roon, dapat Diyos lang ang banggit. At ang panghuli, binanggit na si Jesus ay makapangyarihan sa lahat, ang makapangyarihan sa lahat. Ito ba ay pinatutuhanan na si Jesus ang tunay na Diyos? Nangangahulugan ba ito na si Jesus ang makapangyarihan sa lahat, pati sa Diyos Ama ay makapangyarihan siya? Kung ang tinutukoy ito ay makapangyarihan sa lahat, kung ito ay totoo, pinapawalang saysay nito ang doktrina ng equality o pagkakapantay-pantay. Hindi pantay ang tatlong persona, tulad ng sinasabi ng mga proponent ng Trinitarian. Kung tama ang pangunawa natin sa pahayag na ito, na si Jesus ang makapangyarihan sa lahat, pinabubulaanan nito ang doktrina ng Trinity tungkol sa equality. Pero, suriin natin ng husto ang talata. Ang salitang, ang makapangyarihan sa lahat, hindi tumutukoy kay Jesus bilang makapangyarihang Diyos sa lahat. Ang salitang makapangyarihan dito ay tumutukoy kung saan siya itinalagang hari. Sa syntactical analysis, naglalayong tukuyin ang mga papel na ginagampanan ng mga salita sa isang pangungusap, bigyang kahulugan ang ugnayan sa pagitan ng mga salita, at bigyang kahulugan ang istrukturang grammatical ng mga pangungusap, ng mga talata, ito ay tumutukoy sa pagiging hari niya sa lupa. Siya ang makapangyarihan sa lahat ng mga hari. Siya ang hari ng mga hari, siya ang pangulo ng mga hari sa lupa. Hindi ginamit ang mga salitang ito para patunayan ang pagiging Diyos ni Jesus. Ito ang buod ng mga talata mula 4 hanggang 8 na tinalakay natin sa itaas. At mula kay Hesukristo, ang saksi na tapat, ang panganay sa mga patay. 3 titulo, 1, tapat na saksi, 2, panganay sa mga patay, 3. Hari ng mga hari, mga kapatid, hindi lang siya tagapagligtas. Siya ay hari, at siya'y darating na may mga alapaap. Hindi lihim, hindi tahimik, at hindi ordinaryo. Makikita siya ng lahat, at sinasabi niya, ako ang Alpha at Omega. Ibig sabihin, siya ang simula, at siya ang wakas. Saksing tapat dahil siya ang unang nilikha. Siya rin ang saksi hanggang pagtatapos ng paglikha, Omega. Ika-4 na punto. Ang kalagayan ni Juan, verses 9 hanggang 11. 9. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis alang-alang kay Jesus ay nasa pulo na tinatawag na Patmos, dahil sa salita ng Diyos at sa patuto ni Jesus. 10. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang malakas na tinig na tulad sa isang trompeta, 11, na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardes, sa Philadelphia,
at sa Laodicea. Ang isla ng Patmos at ang 7 iglesia ay mahahalagang bahagi ng aklat ng pahayag, Revelation, sa Biblia. Dito natanggap ni Apostol Juan ang mga pangitain mula kay Hesukristo habang siya ay nakatapon sa isla. Ang isla ng Patmos, lokasyon, isang maliit, mabatong isla sa dagat Egeo, Aegean Sea, na bahagi ng Gresya sa kasalukuyan. Kahalagahan, noong unang siglo, ginamit itong lugar ng pagpapatapon, exile, ng Imperyo Romano para sa mga kriminal. Si Apostol Juan, ayon sa Biblia, ipinatapon si Juan dito dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa islang ito niya isinulat ang aklat ng pahayag. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang tunay na pananampalataya ay may kasamang sakripisyo. Ang motibo ng paglapit sa Diyos ay para magkaroon ng kaligtasan, hindi para yumaman at pagpapala. Ang mga talatang 11 hanggang 12 ay ang pagtala ni Juan ng kanyang karanasan para ihanda siya sa gawaing ibibigay sa kanya upang magsulat. Ang unang bahagi ng kanyang pagkakasugo, ang sumulat sa 7 iglesia. Ikalimang punto, ang maluwalhating pangitain ni Kristo, verses 12 hanggang 16. Ngayon, ito na ang pinakamakapangyarihang bahagi. Hindi na ito si Jesus na ipinanganak sa sabsaban. Hindi na ito si Jesus na ipinako sa krus. Ito na ang Kristo na punong-puno ng kaluwalhatian at makapangyarihan. 12. Ako'y lumingon upang makita kung kanino ang tinig na nagsasalita sa akin. At sa aking paglingon, nakita ko ang 7 gintong ilawan, 13, at sa gitna ng mga ilawan ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit na hanggang sa paa, at may gintong bigkis sa kanyang dibdib. 14. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibo ng tupa, gaya ng nib, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningges ng apoy. 15. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintab, na parang dinalisay sa isang pugon, at ang kanyang tinig ay gaya ng ingay ng maraming tubig. 16. Sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tibak na may 2 talam, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. Ito ay si Kristo sa kanyang kaluwalhatian. Damit na mahaba ibig sabihin, awtoridad. Ulo na maputi ibig sabihin, kabanalan. Mata na parang apoy ibig sabihin, nakakakita ng lahat. Tinig na parang tubig ibig sabihin, makapangyarihan. Mukha na parang araw ibig sabihin, kaluwalhatian. Mga kapatid, ito ang Kristo na darating muli. Ika-6 na punto, ang reaksyon ni Juan, verses 17 hanggang 18. 17. Nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay, na sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli, 18, at ang nabubuhay. Ako'y namatay, at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanpaman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Siya ay bumagsak. Bakit? Dahil sa sobrang kaluwalhatian ni Kristo. At sinabi ni Kristo, huwag kang matakot. Napakaganda nito. Ang parehong Kristo na nakakatakot sa kaluwalhatian. Siya rin ang nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang mga lingkod. Pamilyar ang ganitong salita, huwag kayong matakot, ako ito. Ika-7 punto. Ang mensahe para sa iglesia, verses 19 hanggang 20. 19. Kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito. 20. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. May mensahe para sa iglesia. May layunin ang paghahayag. May mensahe ang Diyos sa lahat ng iglesia, mula noon hanggang ngayon. Bawat iglesia ay may nakatoka na isang anghel para magbigay ng gabay at liwanag, sinisimbolo ito ng 7 bituin at 7 ilawan. Conclusion. Mga kapatid, ang tanong ngayon ay hindi, ano ang ibig sabihin ng Revelation? Ang tanong ay, kilala mo ba ang Kristo ng Revelation? Hindi yung Kristo na gawa ng imahinasyon. Hindi yung Kristo na hinubog ng tradisyon. Hindi yung Kristo na binuo ng simbahan. Kundi ang Kristo na, hari, hukom, at darating muli. Ang hamon sa atin, kung si Kristo ay darating ngayon, handa ka ba? Kung haharap ka sa Kanya, may kapayapaan ka ba o takot? Ngayon ang panahon, magsisi, bumalik, at magpasakop.
Dahil ang Kristo ng Revelation ay darating, hindi para maglingkod kundi para maging hukom, at walang makakapigil.